Magandang umaga Pilipinas. Alamin natin ang magiging lagay at taya na parang ngayong araw ng Lunes, 27 July 2026. Para sa ating synoptic situation, ang ating monitor na bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay humina pa nga into Tropical Depression category. Ito'y huling namataan sa layong 1,015 km west-northwest of extreme northern Luzon. Ito'y may taglay na hangin na 55 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot ng 90 km per hour. Ito'y kumikilos north-northwestward sa bilis na 20 km per hour. Samantala, yung southwest monsoon o hanging habagat ang siyang nakakaapekto naman dito sa Luzon. Para sa general area forecast, asahan natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng southwest monsoon, partikular na dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan, Mimaropa, Zambales, Bataan, Bulacan, Laguna, Cavite at Batangas. Samantala, sa natitirang bahagi ng Luzon, partikular na dito sa Visayas at sa buong Mindanao, ay makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pagulan, pagkulog o pagkidlat. Para naman sa plate level wind chart, asahan natin dito sa 2,500 to 5,000 feet na dominante pa rin dito sa Luzon ang southwesterly wind flow. Asahan natin ang malakas na hangin dahil lalo na dito sa may baybaying dagat. Samantala dito naman sa may Visayas at Mindanao, asahan naman natin ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin. Para naman sa 10,000 feet to 18,000 feet, asahan naman natin dito sa may Luzon ang malakas na hangin dulot nga ng southwesterly wind flow. Dito naman sa may part ng Eastern Visayas at Mindanao, asahan naman natin yung hangin is mga galing dito sa Hilaga o Hilagang Silangan. Asahan naman natin ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin. Para naman sa impact ng flight operation dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, dulot naman ito ng southwest monsoon. Asahan natin ang moist southwesterly flow expected, bring rainfall and gusty surface winds. Asahan naman natin ang impact nito sa rotary, ang reduced visibility and gusty wind with may limit, BFR and low altitude operations. Wet helipads may increase operational hazards. Sa fixed wing naman, asahan natin ang low ceilings, turbulence and wet runway condition may result in flight delays, cancellation or diversions to alternate airfields. Para naman sa natitirang bahagi ng ating bansa, dulot naman ito ng localized thunderstorm. Asahan natin ang main hazard na afternoon convective development may produce gas fronts and heavy rainfall. Ang impact naman nito sa rotary, asahan naman natin ang downbursts, strong wind, gas, and reduced visibility, pose significant operations, hazards to flight operations, avoid flight in or near cumulonimbus clouds activity. Sa fixed wing naman, asahan naman natin ang severe turbulence and wind shear are likely during arrival and departure phases. Aircraft may experience delays or require diversions to alternate airfields. Para sa ating astronomical information, ng araw ay sumikat kaninang 5:38 AM at lulubog mamayang 6:27 PM. Meron naman tayong 96% increasing moon illumination. At para maging updated sa lagay at taya ng panahon, ipollow lang ang aming social media accounts ng Air Force Weather Center. At yan lang po lagay ng ating panahon ngayong umaga at sa ngalan nga po ng aming commanding officer na si Colonel Hermelino T. Calubiran Jr., PAP GSC. Ako si Staff Sergeant Edmar B. Sagadraca Jr., Philippine Air Force Weather Broadcaster ng Air Force Weather Center. Muli magandang umaga at maraming salamat.